Ayan. So, ang pag-usapan po natin ngayon is about formula of success. Okay? Ano ba yung formula of success na yan? So, una-una dyan, kailangan natin ng good attitude. Okay? Good attitude po. Tapos, mayroon kang commitment na 100%. Then, self-believe or believe in yourself. At saka, hard work, patient, consistency, persistence. Yan po yung lahat. Sumulog pagpas. Yan. Yan po yung ating formula of success, mga partners. Yung mga kailangan po natin para magiging successful po tayo. Unang-una, good attitude, then commitment na 100%. Kung kaya mo maging 1,000%, yes, go. Self-belief, hard work, patient, consistency, and persistence. Ayan. So, isa-isahin natin yan, mga partners, no? Ah, mga kailangan natin, kumbaga, kung nagluluto ka ng magluluto ka ng ulam, kailangan nandyan yung kumpleto ricados para mas masarap. Di ba? Yan, sino yung nagluluto dyan? Okay, una-una muna tayo dito sa good attitude. Okay? Kasi meron kasi tayo dito, partner, kasi attitude kasi, mga partners, change your attitude and it will change your life. Kasi malaking factor kasi ng attitude sa isang success ng tao eh. Okay? So, kailangan natin dito is yung GLLE or Good Learning and Listening Attitude. Yung magaling po tayong makinig. Yan. Para matuto po tayo. Yung ano yung naririnig natin, kailangan po natin sa puso at sa isip po natin talaga. No? Yung mga tinuturo, yung mga guide po, yung mga strategy. No? Kailangan natin kaya nga paramihan ng paramihan ng naatindan ng talaga training. Kasi the more kasi na marami kang pinasukan ng mga training, mas marami ka ding makukuha, mali-learn. Siyempre, hindi lang din pumasok ka sa training para para nandun ka lang, pero siyempre, dapat focus ka din. No? Yun yung GLLA, Good Learning and Listening Attitude. Then, meron tayong next is yung good attitude is initiative. Ano yung initiative? Yung pagkukusa po natin. No? Na magkusa po tayo na, we'll say, kung wala pong training, syempre mag-search po tayo. Marami po tayong mga video sa YouTube. No? Meron po tayong ganon. Yan, may mga recording. Gagaya nito, nire-record natin para mababalikan po natin pag makalimutan po natin na bawat isa natin. No? Ayan, welcome sa iyo, partner Daria Antonio. Ayan, so next po natin dito, no? Ito yung pagkukusa nga, no? Gawin ang negosyo na hindi ka na kailangan pa na part, aralin mo to part, pumasok ka sa training. Dapat po na alam na po natin na meron na po tayong mga schedule. Okay? Dapat ilagay na po natin yan. Parang lagay na natin sa kalendar natin, ay may meeting pala kami. May meeting kami ngayong Friday, alas 10 ng umaga. May meeting kami ng Saturday ng alas 11 ng gabi. But pagkukusap, kusang loob na po natin gagawin. No? Yan po yung isang attitude na kailangan natin dito. Yan. Alam na po natin yung schedule nung training nila ni Coach Fernan, mga ganon. No? Sa training natin ng Ultimate Empire, no? Nasa natin, nasa schedule na natin. Kumbaga, ikaw yung maghahanap ng paraan na bakit wala pang link? Dapat may meeting ngayon. Bakit wala pang link? Di ba? Ikaw yung maghahanap. Baka nandun lang sa ibang grupo, na sa ibang GC. Okay? The next natin dito na kailangan is master or control your emotion. Ito talaga. Kasi pag hindi mo kayang i-handle yung emotion mo, partner, maapektuhan talaga. Laking factor din ito na maapektuhan din yung business na ginagawa mo. Paano? Kasi pag bad yung feeling mo, nag-away kayong dalawa, nagtampuhan kayo, LQ kayo, sana all may LQ. Oh, di ba? Oh, nag-LQ kayong dalawa, edi apektuhan din yung hindi mo ma-master yung emotion mo. Pag meron ka mga kausap na tao, lalatagan mo, yung emotion mo, na bad yung feeling mo, tapos bad energy, nakausap mo yung tao, nadala mo. Di ba? So, imbis na mahawaan mo siya ng positivity, nahawaan mo siya ng negativity.
Kasi maapektuhan kasi yung yung emotion, our emotion can change our atonin anid natin yung the way we talk, the way we speak to others, and then the way mag-react tayo. Tama ba? Sino nakahalata niyan? Pag galit ka, pag meron kang kaaway tapos may kausap ka na iba, parang galit ka din. Di ba? Parang nang ganon, parang napasa mo. But if you master master your emotion, mga partners, dapat sit aside mo na, hinga ng malalim, no? Hinga ng malalim, breathe in, breathe out, relax. Yun, relax. Tapos yung dugo natin diyan, no? Pakalmahin muna natin yung dugo. Baka ma-high blood ka. Mag-super rage ka ngayon, no? Ayan, so dapat po marunong po tayong separate personal life into business. Kasi as I said before, mga partners, no, mahirap po talaga pagsabayin. Mahirap po yung pagsabayin yung personal at saka yung career. Oh, love life at career. Oh, di ba? Lalo na yung mga ano diyan eh. Mga may love life diyan, no? Mag Magkonting LQ lang. Wala na. Ayoko mo nang akyat sa training ngayon kasi wala akong gana kasi. Di ba? Kasi nag-away kami ng ano ko. Oh. So, unahin ko muna. Yan. So, mahirap po yun. Magkasalungat. But it depends din po yun if you are good in handling your emotion. Kaya nga, kailangan mo dito master or control your emotion. Okay? Kailangan po natin yan dito sa good attitude. Yan. Ano yung Batman? Hindi po yun Batman ha, yung nakasuot na Batman na superhero ha. Dapat bato at manhid po. No? Dapat bato at manhid ka sa mga tao na gustong sirain at pabagsakin ka. Yan. Kaanak ko, asawa ko, kaibigan ko, dami kanina nagsabi, no? Negative. Um, yung sino pa yung akala mong tutulungan ka, susuportaan ka, sila pa yung unang-unang hindi maniniwala sa iyo. Tama ba ako, partner Daria? Tama ba ako, partner Lisel? Ayan, tama ba ako, partner Lydia, partner Norma? Di ba? Partner Jude. It's normal. Lahat po tayo, yan po yung naranasan. Kami po naranasan namin yan. Akala mo, yung best friend mo na pinaka-close mo na tao, no? Pinaka-close. Sabay mong maligo, sabay mong kumain. Grabe, kambal mo na yan. Di ba? Kambal toko. Ayan nga. Akala mo, yung best friend mo na yon, nakasama mo dati, pag uoperan mo siya, papasukin mo siya dito, ang akala mo nun, maniniwala agad siya at papasok siya at maniniwala siya sa'yo. Diba? Pero the way around, sila pa yung unang-una na hindi maniniwala sa'yo. It's normal. Pamilya mo, kapatid mo, parents mo, asawa mo, anak mo, pitbahay mo. No? It's normal, partner. Ibig sabihin, kung yan din yung naranasan mo, so that means you are in the right way. Okay? Kaya dapat magiging batot manhid po tayo, Batman. Dito. Bakit? Kasi, pag magbatot manhid ka, partner, magpapatuloy ka kahit ano man yung harang, ano man yung mga ginagawa, ano man yung gagawin nila na pagpigil sa'yo sa pag-angat. Sabihin mo lang, makikita nyo din yung resulta ko in the future. Yung lahat kayong hindi naniniwala sa akin, makikita nyo din yung result ko at alam kong kusa din kayong babalik at magtatanong sa akin. Yan, dapat ganon. Dapat ganon yung attitude, partner, na hindi naman na ano ha, pag hindi yung iba din yung attitude na bad attitude na din yung na ano mo na pag yumaman ako talagang pakita ko sa inyo pag kumita na ako dito hindi ko na din kayo papansinin kasi yayaman ako. Hindi po yun ganon. Dapat yung mga tao na ganon, yung mga rejection nila lalo na sa mga kakilala natin, yung mga close natin, kapamilya natin. Yan kasi yung unang makakaapekto talaga sa atin eh. Yun yung mostly panghinaan tayo ng loob. But I will advise you, use all those rejection mga partners as your battery or energy to do more. Dapat isipin pa natin na batot manhid po tayo kasi gusto natin na ipakita sa kanila
patunayan natin sa kanila na mali po yung iniisip nila. Kasi pag titigil ka, magpapadala ka sa kanila, ikaw yung nakakita. Tapos sabihin, magni-negative yung tao na kausapin mo, tapos nadadala ka pa, dalawa na kayo. O, di ba? O, may downline kang 5, nag-negative, pang-anim ka pa. Diyos ko, wag naman ganun, no? Wag, dapat ikaw yung aakay, tutulong sa kanila para aangat. Hindi po ikaw yung madadrag down nila. Okay? So, gawin po natin yung mga ganong mga trials, mga pagsubok na yun, gawin po nating battery or energizer natin. Diba? Mas lalo ka pang gaganahan pag nare-reject ka. Ganun po ako. Pag nire-reject mo ako, magdalawang taong nag-reject sa akin, maghanap ulit ako ng 20. Tingnan natin. Pag rejectin ako ng 20, maghanap ulit ako ng 40. Tingnan natin, hindi pa ba ako makakuha. No? So, dapat ganun mga partners. So, ating ibutlagay sa mindset natin na pag magka-resulta ako, okay? Pag magka-resulta ako, alam kong kusa kayong babalik at magtatanong sa akin. Yan, di ba? Ganun po. Ayan, so next po tayo dito, yung commitment na 100%. Yan. Dalawa yan. Ito yan. I will try, I will do my best, I will do whatever it takes. Mamili kayo. Okay? Diyan, dito sa I will try, nasa ano lang to partner? Nasa 20%. Okay? 20% lang yan. Subukan ko. Kasi sumubok ka lang eh. Pag hindi nag-click, dali lang din kasi sinubukan mo lang. Di ba? Ano yung difference niyan? And I will do my best. Gagawin ko lahat na siguro nasa 50-50 yan. Di ba? 50%. 50% lang commitment niyan. But if we think about this, talk about I will do whatever it takes, that's 100% above. Kaya gagawin mo lahat kahit anong mangyari. Hindi ka titigil. Nga, mawala man ang lahat. No? Mawala man ng lahat ng best friend mo. Ng, binlock ka man lahat ng friend list mo sa messenger mo or nakasinmod ka naman lang ka na ngayon or naka-ignore ka na. Pinagpatuloy mo pa rin ang negosyo na to. Kasi ganun yung commitment mo. Kasi nakikita mo yung future mo dito. May pagbabago ka. Pat, okay? Then ngayon, tanungin mo sarili mo, nasan ka ba dyan sa tatlo na yan? I will try lang ba? O I will do my best? Or I will do whatever it takes? Okay? Kasi nagbabase din yan yung action na gagawin natin. Okay? Ayan. So, always remember daming nakabantay sa resulta mo at lalo na sa failure mo. Okay? Kung maraming nakabantay sa resulta niyo mga partner, mas marami po, times 2, times 3, times 10 po yung nakabantay sa failure mo. Pag bumagsak ka, mas marami po yung nakatawa. Pag kumita ka, marami din nakabantay, pero hindi ka doon ganun kadami sa nagbantay na mag-field ka. Okay? Pag nag-success ka, marami din pong mainggit. Marami din pong nakabantay sa'yo na umiyak. Or nangihinayang. Or, di ba? Umiyak, nainggit, o nanghihinayang na sana naniwala sa sayo. Okay? Tandaan niyo po yan. Pero, kung gaano man yan karami yung nakabantay sa good result mo, walang-wala po yan sa nakabantay ng failure mo. Ayan. Pag mag-field ka, grabe, daming halakha. Tapos sabihin, sabi ko sa iyo eh, sabi ko sa iyo, ganyan, ganyan, ganyan. Niwala ka. Di ba? Yan. So, it's proven and tested din. Then prove them that you are the right and they are wrong. Yan nga mga partners. Prove po natin. Bakit po natin pagpatuloy po yung negosyo? But kahit na, alam mo po lahat po ng tao sa paligid mo against na po sa iyo. Patuloy mo pa rin. Kasi yung nakita mo, hindi nila nakita yun eh. Ikaw yung nakakita nun. Bakit ganon? Dahil ikaw lang nakakita nun. Oh. I-try mo ipakita din sa kanila. I-share mo yung vision mo dun sa kanila. Yan pong mission natin. I-share po natin yung vision po natin doon po sa mga ibang tao. Pag hindi nila hindi mo na kasalanan yan. Ang kasalanan mo kung hindi mo shinare yung magandang opportunity na to sa ibang tao.
At tapos, pag nagiging successful ka na, tapos yung kaibigan mo, kakilala mo, grabe, meron ka pala ng ganito, bakit di mo ako sinabihan? Ikaw pa yung nasisi. Tama ba ako, partner? Partner Lydia, partner Daria, partner Rosly, partner Jennifer Mariano, Ma'am Soledad. Ikaw pa yung sisihin. Ikaw pa yung masisihan sa huli kasi hindi mo pala sinabihan yung best friend mo, yung kaibigan mo. Malay mo. Maniwala sa'yo, hindi ko naman sinabi na lahat ng best friend mo kakilala mo, ayaw. Kung ayaw, kung kapareho-pareho naman lahat, sana wala tayo ngayon. Wala tayong mga kakilala ngayon dito. O bakit may kakilala si partner Lani? Bakit may kakilala si partner Ann? O bakit may nadala din ako dito mga may nakakilala ko din. That means just look for that right person lang. And then, huwag ka lang mahiya mag-share. I-share mo lang ng i-share yung opportunity. Kasi pagdating ng panahon, partner, hindi ka rin nila masisisi na umangat ka, sila nandyan pa din. Kasi, sinare mo na sa kanila, ayaw nila eh. Di ba? Hindi ka nila masisi. Pagbabalik sa sa'yo, yan na ba yung ano mo, yung kinita mo? Ito na yung negosyo na inoffer ko si dati. O sino nga yung nagsisisi? Sila. Hindi ikaw yung masisi. Sila yung nagsisi kasi hindi sila naniwala. Di ba, partner? Ayan. Okay ba, partner Rosalie? Yan. Prove po natin, no? Kahit ano man yung negative na sinasabi nila, prove po natin na mali sila. And let your result make noise. Okay? Ayan. Don't stop until you will see yourself sa pangarap mo. Huwag ka pong titigil. Hindi mo yan ngayon, hindi mo yan bukas, hindi mo yan sa 3 buwan, hindi mo yan sa 4 na buwan, hindi mo yan sa 1 taon, malay natin. 2 taon, 3 taon, 5 taon. Basta patuloy ka lang. Kung usad pagong man yan, at least umuusad. Di ba? Yung may sabihan nga tayo, yung yung karira nga ng kuniho at pagong, di ba? Lahat po tayo nakakaalam nun sa story na yun eh. Di ba? Nakita natin yung pagong. Gaano kahina maglakad yun. Malakas tumakbo yung kuniho. Dahil sa sobrang kampante niya, natulog siya, nalampasan pa siya ng kuniho. Ng pagong. Di ba? Bakit? Buong araw, buong gabi, naglakad yung pagong. Hindi tumitigil. Usad pagong pero nakakarating. Siya yung unang nakakarating. Diba? Hindi naman to karera mga partners. Unti-unti lang as long as nagpapatuloy ka. At huwag kang titigil hanggat hindi mo nakita yung sarili mo doon sa pangarap mo. Ano yung gusto mong maging. Okay? Next natin is self-belief. Yung tiwala sa sarili. Kasi ito, attract positivity. Yan. Self-belief kasi, dito mo kasi, dito kasi natin makuha yung self-confidence natin. Okay? Ayun, lumagpas. Okay? So, magkaroon kasi tayo ng self-confidence, doon din papasok yung, ma-attract din natin yung positivity. Positivity. Positive energy. Ba yung nakakahawang positive na energy na, na, kung naranasan nyo na to, pag meron kayong makita na tao na, isang tao sa buhay ninyo na, grabe yung energy nito, grabe yung positivity nito, nakakahawa. Yung, alam mo yung mga, example na lang ito yung mga komedyante. Pag mga komedyante, yung mga artista partner, bakit? Pag nakita mo mukha pa lang nila, nakangiti ka na. Yun po yun, hawa factor. Yan po kailangan natin, no? So, attract positivity in life. Then, tiwala sa sarili, no? Kasi ito nga, kung ikaw wala kang tiwala sa sarili mo, sino pa kaya magtitiwala sa iyo? First thing first, na magtitiwala dapat sa sarili mo, dapat ikaw. Di ba? Paano maniwala yung best friend mo? Paano maniwala yung kakilala mo, kapitbahay mo, kung ikaw di wala ka rin tiwala sa sarili mo? Lahat po, dapat mag-umpisa po sa atin. Sa sarili natin, sa loob natin. Once you trust yourself, doon po papasok yung tawag natin na self-belief. Yung self-belief na yun, papasok po yung ating confident. Yan, makaroon po tayo. Dapat, pag may tiwala ka sa sarili mo, pasok na po lahat yan. No? Yung sa isip mo, kaya mo yan, hindi mo yan titigilan. Alam kong madali lang yan, no?
Doon kasi papasok lahat ng positive. Pag may tiwala ka sa sarili mo. Pero pag wala kang tiwala sa sarili mo, ay, hindi ko kaya. Di ba tiga ka na? Sarili mo pa lang. Hindi ko kaya, mahirap yan. Ayaw kong kausapin to, nahihiya ako. Pero mataas yung confident mo, may tiwala ka sa sarili mo, hindi ka mahihiya kahit sino pa, kahit presidente pa. Harap niyo sa akin si Bongbong Marcos, di ba? Ooperan ko yan. May kontak naman kay Bongbong Marcos ay, di ba? Sara Duterte. Di ba? Si Vice President. Ooperan ko yan. Yung mahihiya, di ba? You're offering the good opportunity to others. Okay? Yan. Have self-confidence. Ito din, may takot ka, harapin mo, face your fears. Harapin mo. Kasi pag ma-overcome mo yung takot mo na yan, nako, wala na, ikaw na yung no fear. Ikaw na si Manny Pacquiao. No fear na yon. Okay? So, dapat partner, magtiwala tayo sa sarili natin. Tsaka isipin natin na kaya nga ng iba, ikaw pa. Ano ba pinagkaiba nila sa'yo? Wala. Pareho tayong tao. Pareho tayong may utak. Pareho tayong may puso. May katawan. Ika nga, no? Sa Bible nga, no? Ginawa tayo ng Panginoon ng pantay-pantay. Okay? Pantay-pantay po tayo sa mata ng Panginoon. Ibig sabihin, kung meron siyang biyaya, meron ka din. Kung meron akong biyaya, meron ka din. Kung meron kang biyaya, meron din ako. Ang tanong, baka hindi mo pa in-embrace or hindi mo pa kiniklaim yung sayo. I-claim mo na. Okay? I-claim mo na. Simula ngayon, partner, matapos tong Zoom natin na to, i-claim nyo na yung biyaya na para sa'yo. Nabigay ng Panginoon. May nauna lang kasi ready na siya. Ikaw sa'yo baka hindi pa dumating kasi hindi ka pa ready, hindi mo pa inaccept, hindi mo pa talaga grab. Pero meron kang biyaya, partner. Yung biyaya ni partner Daria, hindi po yan pwede kay partner Armando, kay partner Lydia. Kasi meron na silang sariling biyaya. Galing sa Panginoon. Okay? So, hindi po natin yan na, hindi po yan makuha ng iba. Para sa'yo po yan. Okay. Tuloy po tayo. Ayan, next po dito, hard work. Dapat, ito po, sipag, no? Hard work is the key to success. Okay? Sipag, no? Hard work works. Tama? Sipagan natin dito sa ating negosyo. Okay? Ito nga isipin natin. Negosyo po natin ito. Hindi po ito kagaya ng trabaho natin na yung kumikita, yung amo natin. Ito, ikaw yung amo, ikaw yung boss. Future mo dito yung pinag-usapan natin. Okay? Nagsipag nga tayo sa doon sa mga trabaho natin. Na alam naman natin na yung kumikita at umasinso, yung boss lang natin. Diba? Sa mga trabaho sa mga company. Dito pa, nasa sarili mo tong negosyo. Wala kang kasusyo. No? Ikaw yung boss, ikaw yung darating yung time partner na dito, yung kinikita mo, kikitain mo dito, mas malaki pa sa kikitain mo sa trabaho mo ngayon. And that's true. Marami na pong nagpapatunay niyan. Mga OFW, dami na pong umuwi. Nagpurgod. Kaya, partner, sipagan po natin. Sipagan lang natin talaga sa negosyo. Kasi, yung sipag mo dito sa Libgod, bayad po yan. Even a single penny. Diba, nakita nyo po, sa totoo lang, kung makita nyo lang po yung dashboard, kung alam nyo, dun sa earnings, i-click nyo po yung earnings, lumalabas po kahit na 0.10 cents, 0.01, 0.05, 0.02. Grabe. Binibigay. Ibig sabihin, sa bawat pagsipag mo, lahat po yan bayad. Wala pong palya. May result, may result. Papasok at papasok po yung commission. Nandyan po. Detalyado yan. Wala pong pinalampas. Kasi ganda po ng system natin. Tandaan niyo po yan. Kaya sipag natin dito, bayad. Sa trabaho natin, kahit anong overtime mo na, wala pa rin overtime. Ibig sabihin, wala, hindi bayad. Di ba, partner? Dito, bayad. Okay? Sipagan lang po natin, mga parts. Yan, next po tayo, no? Yan, ito. Asan ba yung bakit dumiretso? Alo.
Hard work. Okay. Yan, patient is the key. Dapat po, huwag tayong mainipin. Eh, bakit po tayo naiinip? Mostly po sa mga naiinip, yun po yung mga tao na, yun po yung mga tao, mga partners na abangers. Okay, yan ang sabi kanina ni Coach Emmanuel, no? Na 3 months na no, wala pang spillover, ganyan. Yan po yung mga abangers. Mostly po nag-aabang. Okay? Kaya po pag abangers ka, mag 1 year ka na. Kasi ganito yan partner, pag every month, ano ka, minsan late ka na magbayad ng subscription mo. Due date mo ng ados, nagbayad ka, size na. Eh paano ka mas spilloveran? Kung meron mang papasok. So isipin mo, hindi rin madali magpasok. Ikaw nga, hindi ka nga nakapasok. Di ba? Yung apply ng apply ng apply nyo, naghahanap din yan ng tao na ilagay sa inyo. Hindi ka lang naman nag-isa na lalagyan. Kung ilang sana kung ikaw lang. Eh kung paano 50? Paano 100 katao? Kailangan 100 katao din ipasok para malagyan ka. Nama, kung nakapila ka ngayon, ikaw yung pang 1,000. Di maghintay ka ng 1,000. Pumila ka nga sa pagkuha ng passport mo, partner, ano, di ba? Pumila ka ng 5,000 number mo, 5,000 partner, kukuha ka ng passport, naghintay ka hanggang mula alas 2 ng umaga hanggang alas 5 na ng hapon para lang makuha yung passport mo. Darating at darating ang time mo, malalagyan ka. Huwag ka lang mainip. Malalagyan yan kasi nag-aanap din yung mga apply natin na malalagay sa inyo. Kasi daming lalagyan yan. Napasunod-sunod po yan. Sabihin kung wala ka pa, ibig sabihin meron pang nauna sa'yo na wala din. Sintay lang. Pag malagyan na siya, ikaw na din malagyan. Unti-unti po yan dadami. Kasi pababa lang din naman pababa yung ano spillover. Darating yung point na malalagyan ka. Darating yung time, huwag ka lang mainip. Yan, para hindi ka mainip, mag-direct ka. Ito isipin mo natin kung masyado po tayong nag-rely po sa sa metrics. Imagine niyo po, sa bawat tao, mas spillover sa atin, 0.25 cents lang po yun bawat isa every month. Samantalang mag-direct ka, isang tao, $25, ang layo. Partner, ang layo. Di ba? Ibig sabihin, 100, parang 100 katao na spillover sa'yo, may $25 ka na. Kaya mas maganda mag-direct. Okay? Mas may, ano ka pa, may matching bonus ka pa. Kumbaga yung spillover, given na yun. Kumbaga, biyaya na yun, may papasok sa'yo. Pero, wag po natin sanayin sarili natin na maghintay lang po tayo. Kailangan po natin gumalaw. Gusto mong kumita ng malaki, galaw ka. Nandito mo kami, katuwang mo. May spillover sa'yo, mas maganda. Diba? Okay. Yan. Matuto kang maghintay sa tamang panahon para sa'yo. Okay? Yan po. Tuloy mo lang, darating na right time para sa'yo. And then, yung parati kang uhaw sa learnings. Yan, ito. Dapat po, yung sabi ko kanina, yung tipong ikaw yung nag-i-initiate na may training ba? Bakit walang Zoom? Bakit wala tayong training ngayon? Nakaschedule natin ngayon. Yan, kayong kung wala man, mag-research ka, do your own research. Yan, aralin mo yung business, open mo yung dashboard mo, nandyan sa P-plan natin, nandyan lang din yan. Okay? Yan. Focus on learning and then income will follow. Earn will follow. Okay? Then saka ito i-partner, no? Yan. Your time will come in a God perfect and right time. Okay? Saka ito, madagdag ko lang dito mga partners, focus on helping. Keep sharing the opportunity, the good opportunity na nakita mo. Kung ano yung nakita mo, i-share mo sa iba. Keep sharing that and then focus on helping them. Kung baka naghahanap ka ng tao na tutulungan mo na kumita din dito. Dapat ganun po yung mindset. Okay? Kasi if you're focusing na mag-direct ka dahil kikita ka, mas lalo po yung lalayo sa inyo. Maniwala po kayo sa hindi. Ganun po mangyayari. But, if you're looking
sa mga naghanap ka ng mga tao na naghahanap din ng extra pakitaan na gusto mong tulungan, na willing gawin yung negosyo na to, na gusto mong tulungan kumita din kagaya mo. Alam nyo ba? Income will follow. Pero pag focus mo na, hanap ka ng tao para i-invite mo dito, papasukin mo para kikita ka ng $25 each, lalo po yung lalayo sa inyo. Tandaan nyo po yan. But if you're focusing on helping others, income will follow. Bakit? Yan yung reward mo sa pagtulong mo sa iba. Okay? Okay. Sana po naintindihan natin yan. Kasi nga, if your chase money, mas lalo po siyang lalayo. If your mission is helping others, income is your reward from God. Okay? Ayan. Next po natin dito is consistency. Ayan, narinig ko to kanina, no? Huwag urong sulong, dapat maintain. Ayan, maintain. Ano yung ginawa mo ngayon? Maintain ka. Or kung kaya mong mag-upgrade, iangat mo pa. Okay? Maintain. Keep the flame burning inside of you. Ayan. Ano yan dito, partner? As I said na before, gusto mong uminom ng kape, no? Magpapakulo ka ngayon, lagay ka ngayon ng tubig sa takuri, ilagay mo ngayon dun sa kalan, no? Dalawang kape, sa left, dalawang ang kalan ha. Sa left, ito yung patay sindi, yung apoy. Dito sa kanan, ito yung naka full blast yung apoy. Ngayon, saan una dun kukulo? Left or right? 'Di ba? Itong right kasi tuloy-tuloy. Ito yung apoy na patay sindi. Ingon ko lang kung ilang ilang araw yan diyan, kahit ilang buwan, kahit ilang taon pa yan nandiyan. Hindi talaga kukulo yan kasi patay sindi yung apoy. 'Di ba? Samantalang itong patuloy yung apoy, kumukulo na, nakapagtimpla ng kape at nakainom na. Oh. Yan po 'yun. Baga, nandito ka na, nasimulan mo na, ituloy-tuloy mo. Huwag yung gagawin mo ngayon to, tapos bukas ayaw mo muna kasi nga, ganyan. Pagod ako, ito, ganyan. Mag-ano muna ako dito. Dapat tuloy-tuloy po, partner. Anong ginawa mo ngayon, bukas, maintain. Yan dapat idagdag na po natin sa rotation natin. Alam niyo po ba na dati, naglalaro lang ako ng Mobile Legend. Mobile games, kahit anong mobile games. No? Nood ng YouTube, ilang oras yung nabuburn ko sa panonood ng video sa Facebook. But nung ginawa ko si Lidgood, tinanggal ko po yun ngayon mga partner. Tinanggal ko yun. I converted that wasted time, yung nabuburn ko na time na walang result, hindi naman makatulong. Kinonvert ko po na ginawa ko si Lidgood. Kaya po unti-unti po nagkaka-result. Sige partner. Okay? Keep that fire burning. Huwag po urong-surong, huwag po patay sindi. Tuloy-tuloy, dapat tuloy-tuloy po. Para pag kumukulo na, hanggang umaapaw. Pag may umaapaw na partner, umaapaw na din yung blessings mo, magiging blessing ka na din sa iba. Okay? Yan, next po natin dito is persistence. Ito na ata yung pang last. Persistence. Ano ba yung persistence mga partner? Pagpupursigi. Yan, porsigido ka. Yan. Kumaga, kahit na dami ng pumipigil sa iyo, no? Porsigido ka pa din. Kasi straightforward ka. Para kang ganito, yung kabayo nasa kalisa, 'di ba may takip yan dito, partner? O yung mga pangkarira ng kabayo, bakit may takip sa left and right sa mata nila? Para hindi sila ma-distract sa paligid. Tuloy-tuloy. Okay? At 'yon, no? Kahit nahirapan ka, tuloy ka pa rin. Yan po yung persistence. Gutom, puyat, uhaw, pagod, tuloy ka pa rin. Okay? Yeah. Ito isipin natin. Si pinagdaanan po ng lahat niyan. Unfair. Di ba? Napaka-unfair naman. Kung hindi mo yan madaanan, yung mga pinagdaanan ng iba, ano ka siniswerte? Di ba? Ano ka, jackpot ka naman. Parang nanalo ka sa loto. Ganon talaga yung partner kasi
it will make you more stronger or the best version of you. Parang ano ka eh, parang minumold ka. Normal lahat po ng trials, madaanan niyo po. Pagsubok, pagod. Parang darating ka sa point na titigil ka na. Parang ano na. Tatay mo partner, pag darating sa point na yan, motivate yourself. Motivate yourself paano? Kausapin mo yung upline mo. Huwag po dun sa upline mo, negative din na. Dalawa na kayo, no? Dapat po hanap po tayo ng as I said before, hanap po tayong magandang kausap po na motivated. Okay? To motivate us or manood tayo ng mga video, motivational video. Marami po sa YouTube. Ito, I will advise every one of you na follow niyo po yung YouTube channel ni Chinkitan, Mr. Ching Positive. Marami po kayong matutunan. Marami po kayong matutunan talaga. Panoorin yung video niya. It will motivate you more na magpursige pa. Ito yung pursige, persistence. Okay? Lahat, kasi partner dito, mapagdaanan mo. Di ba? Unfair. Sabi nga, unfair naman sa mga nauna kung di mo mapagdaanan yung napagdaanan nilang hirap. Pero kaganda dito kay Libgood, hindi na masyadong mahirap pa. Totoo lang. Kasi lahat kasi provided na eh. Panahon namin dati, partner, wala. Wala. Kami yung kailangan mag-research, maghanap, gumawa ng training o maghanap ng mga link. Saan kami papasok para matuto? Now, partner, provided na po lahat. Action mo na lang ang kulang talaga. Okay? Ayan, yan po yung ating training, mga partners, no? Formula of success. Unang-una, good attitude, commitment 100%, self-belief, and then hard work, patience, then consistency, persistence. Ayan. May katanungan ba, mga partners? Stop sharing na ako. Ayan, so titignan niyo yung mga mukha ninyo. 3 years, 5 years from now, matatawa ka na lang sa mukha mo na to. O, di ba? Kasi si partner Daria,